Update tayo dito sa project natin, Click version 3. Okay na yung wiring natin, na-testing na natin yung ilaw, na-testing na natin yung busina, nailatag na natin yung harness, ay-pwesta na natin yung kanyang PIA horn. Yung MDL niya naman, yung T1 Plus niya naman, mamaya pa natin i-install. Pero yung ballaster niya, okay na, nailatag na natin, eto na yon. Waiting na lang ito mamaya kapag nabuo na natin yung pinakakaha ng motor. Ito, puntahan natin ulit yung wiring na ginawa natin dito. Balikan natin yung relay and socket natin. Dito natin punesto. Ito yung pinaka-harness natin. Pababa siya rito. Pababa. Ayan. Nakikita nyo yung kulay pula and ayan, nakikita nyo yung red and black na blades natin. Kumonekta yan dito sa stock horn. Tapos bumaba ulit siya papunta doon sa battery. Ayan. Nakikita nyo naman. Maliwanag na maliwanag. Naka-tidy yan. Malinis yung pagkakapwesto natin dyan. All goods. Naka-tidy rin yung dito sa may stock horn natin. Okay na yan. Working na tong stock horn natin. Mas lumakas siya kasi dumaan na siya dito sa relay natin. Yung mga switches naman natin, ayan, dito tayo naglagay ng ating selector switch. Binalutan ko na lang to ng electrical tape kasi paborito to ng daga. Binalutan ko na lang siya. And then, yung mga terminal natin, yung mga bullet terminal natin, okay na. Naka-tidy na siya lahat dito. Ayan. Tapos yung sa mga switches naman natin and ballaster, okay na rin. Nakikita nyo naman, naka-tidy na siya dyan. And then yung horn natin, okay na. Naka-terminal na yan, quick release. Okay na, naka-bracket pala yan. Ito, papakita ko sa inyo yung bracket ng ano natin, horn natin. Naglagay tayo dito ng stainless bracket, stainless bolt, stainless washer, stainless na nut. Dito natin siya kinonect. Nagbutas tayo dito sa may ganyang bracket, yung stock bracket ng motor. Nagbutas tayo dyan ng 8mm para may pasok natin yung bolt natin na 6mm. Tapos naglagay tayo ng makapal na flat bar. Ayan yung flat bar na nilagay natin. Stainless din yan. Diyan nakakapit yung dalawang busina natin. Pagdating dito sa taas, naglagay lang tayo ng spacer dyan para magkaroon ng distansya yung dalawang dalawang horn natin. Alright? So ayan na yung pinaka-wiring natin. Isasarado ko na to. Dito ko natatapusin yung vlog natin about dito sa Click 125 version 3. So marami na tayong ininstalan na Click 125 version 1, version 2, version 3. Kaya lang, bibihira lang tayo talaga makapaglabas ng video. Kagaya nito kasi, ayun nga, medyo busy. Ito kagaya nito ni sir, tinanong ko muna siya kung may lakad ba siya or nagmamadali ba siya kasi, ayun nga, ito-document ko nga yung motor niya since meron tayong konting time ngayon. Meron tayong kasama dito na nag-wiring, si Kuya Mike, and then dito naman si Loy. So meron tayong tatlo dito. Pang-apat tong ADB 160 dito. Ito. Galatag din si Bombits TV dito ng harness natin na tatluhan. Ayan na, okay na siya. Mamaya, ipa-finalize na lang natin yan. So, bali meron tayo dito ang apat na wiring. Dominar, Neosol, ano pa to? Click 125 version 3, tapos ADB 160. So, ayan, marami tayong na-wiring dito. Kaya, minsan, hindi talaga ako nakakapag-upload, hindi talaga ako nakakagawa ng video para sa mga customer natin na naghahanap ng mga video natin. Ito, kagaya nito. Click 125 version 3. Ulitin ko ha. Tapos, ito sa mga susunod na araw siguro maglalabas din tayo ng video nito kapag may nagpagawa ulit sa atin na Dominar. Pero marami-rami na rin tayong nagawang Dominar. Marami na tayong na-install na MDL and horn kaya nito. So, okay na to. Isasarado ko na to para makaalis na si sir. Umabot din tayo ng almost 2 hours sa pag-wiring dito. And syempre yung pagbubuo ng kanyang kaha. Okay, maraming salamat. Kuya Germs nga pala, follow nyo ako. Thumbs up, like, share.